paso. Morning guys! Tayo ay magsasalang ng ating mga damit and tingnan natin how it works, this washing machine. And lagyan natin ilagay natin ng sabon. And then, isarado natin. There you go. On. Then, put natin normal. Yan. Okay na siya sa wash. The temperature is warm. And then, the speed is high para pigang-piga siya. And then, ang normal lang. Kasi, regular clothes lang naman yan. Tsaka, hindi siya maduming-madumi. Then, play. Pag sinabing lock na, it means okay na. Then, ayan. Okay na yan. Tapos, we can do other things na. Diba? Okay guys, magsha-shampoo tayo ng ating eyelashes. Ito yung eyelashes shampoo ko. Ayan siya. Binili ko siya sa Amazon. Hindi siya nakakahilang. And then, included itong brush. That's included. Ayan. Kasama siya. And then, usually, binabasa ko muna to. And then, lalagay ako ng water. Ganyan. Binabasa ko muna siya. And then, ipapump mo dito yung soap. Okay. Huwag mong sasayang dahil mahal ang shampoo. And then, ganyan-ganyan nyo lang. If you use this first time, put on the... Okay lang like you miss one. Like, one of your lashes, like 2 or 3 or maano siya. But it helps. And then to rinse it, this is what I do. I put water again. Yeah. Ayan. And then get cotton. Yeah. There you go. See, that's only for the first time you use the soap because you don't know if you got reaction, if you got teary eyes. But me, because I've been using this one for almost a month, so I usually directly put it here. 2 pump. That's good enough. Then you do massage. Yes, massage. Tapos I clean. Okay. And the water. Let the water run to the brush and then bring to your eyelashes. Like running water. Like that. And then there you go. That's it. So that's how you
clean your eyelashes, okay? And then after that, let them air dry, and then later you can brush. Yeah, before you do your eyelashes, wash your face. Yeah, wash your face and then do your eyelashes para so that it when you go shower, you don't deal with your eyelashes or your face. Yes. And then usually I use a cotton to wipe off the soap. Yeah, like that. Like water lang. If you're here in America, because it's cold here, use lukewarm water. Yeah. There. There you go. Okay, that's it, guys. And then this is the soap I use for almost how many years? At least mga 8 years ko na siyang ginagamit. Yeah. That's why I have a lot of breakdown kasi I need more sleep. That's the only. Kasi I'm lack of sleep. Katatrabaho yan. Okay, and then use clean towel. Kaya marami ako. I have a lot of pimples. That's what happen if you don't have enough sleep. Yep. And then your night shift. That's what happened. I mean, not everybody, but for me, that's what happened. Everybody is like different, diba? That's it. Tapos, magkashower na ako. Put let's put the serum. Ganyan lang. Yep. And then, iba-brush natin ang ating eyelashes. Diba? And then, mag-highlight tayo ng lip balm.
Guys, ito yung ginagamit ko na lip balm. Ano na yan, wag lang talagang moist. Moist talaga yung ano, until end of the day. Ito. Siguro mga 4 times ako mag-a-apply the whole 8 hours. Dahil umiinom ako ng water. Ayan. Yan ang aking ginagamit na lip balm. Yun ang ano niya. Ano ba pangalan nito? Wala na yung box ibas. Ayan ang pangalan. Ang pangalan niya Nooni. Ayan. Nooni. Tapos yun ang pinakang ano niya shade. Apple Berry Lip Oil. Yep. Sa Amazon, guys. Malamig ang panahon pero hindi kasi ako araw-araw nagbabasa ng buhok. Lalo pag nag-iron ako ng buhok, hindi ko araw-araw hindi ko agad binabasa. Mga ano, ilang araw bago ko basain. Yeah. Haba na buhok. I wanna cut my hair, guys. Like short talaga. Maingay na rinig nyo. Okay, that's it. Tapos na akong maligo. Tapos na rin ang washing machine. Tingnan natin. Yep, laban na. That's it, guys. Diba? Tapos na, so bago ako pumasok, ita-dryer ko na siya. Diba? Mag-dryer na ako bago. Para pagdating ko mamaya, after work, titiklipin ko na lang siya. Yep. That's it, guys. So, ilalagay din natin ang mga ita-dryer natin. Mga pantalon. Yes. Ihiwalay na yung mga isasampay at saka yung mga dryer, yung mga ida-dryer. Kasi yung ibang damit hindi pwedeng i-dryer. Like yung mga pang-alis, hindi din na-dryer talaga yun. Yung mga t-shirt ni Kano at saka ni Litalo. Saka yung mga pang-alis ko. Ayan, ganyan. And then also, yung mga bra, hindi dinadala. Ayan. Malinis na yan kayo. Yep. That's it. Start. Put natin sa heavy. And then, very dry. Start. And then, bago ako pumasok sa trabaho, sasampay ko na muna ito para pagbalik ko, dry na siya. Ito yung mga damit nilitan ko, mga dry na yan. So, ito yung mga hindi ko din na-dryer. Kasi kung ita-dryer ko to, hindi siyang lumiit.
Yan. Ito yung mga bagay na gagawin ko muna bago pumasok para pagbalik ko, dry na siya. Anong tawag doon, yung parang hindi nasasayang na oras. Yes, hindi nasasayang yung oras mo sa mga gagawin mo ganito. So, paglalaba, so bago ka pumasok ako sa trabaho, pagkagising ko, sinasala ko na agad to para pag habang ako ay nagpuputing-ting sa halimbawa sa kusina, naglalaba siya. O kata mo yun, pagkatapos ko maligo, pagkagising ko, sinalang ko agad ang labahin. So bago ako pumasok, naisampay ko siya, diba? Tapos pagbalik ko mamaya, titiklupin ko naman siya. So ganun lang guys yung ano ng, para hindi masyadong ano, para hindi na tayo yung mga oras natin. At para hindi tayo natatambakan ng mga labahin at ng sampayin. Dahil alam niyo naman, I don't like too much equipment. Yung mga damit ko kano, tsaka yung ibang damit ko na hindi ko dinadryer. And then yung bra, hindi ko din yung dinadryer. So mamaya, pag uwi ko, magkikiklop tayo mga ano, magkikiklop tayo ng mga damit na nilabhan ko. Nilalagyan ko nito. Anong tawag dito? Nakalimutan ko lang yan kanina. Yung softener sheet. Ayan. So, mamaya, pagbalik ko, magtitiklop na tayo. Okay. Turn off the light. Para din sa Pilipinas, di ba? Pagkagising ng mga nanay, maglalaba agad. Kasi, parang sa Pilipinas siya, pagkagising ng nanay, dahil inaagaw yung sikat ng araw, magsasalang agad ng labahin o maglalaba agad bago uminit sa balon. Di ba? Ganun din. Ay, naku, hiningal ako kasi, sorry to interrupt my story. Kasi nasalo ko muna to. Yung nilaba ko kanina is damit namin mag-asawa. Ito, damit naman ng anak ko. Para pagbalik ko mamaya, laban na to, idadryer ko na lang. So, para habang nasa trabaho ako, tumatakbo yung washing machine. Yes, so ihiwala yung mga puti. At pagbalik, hindi masyadong marami ang puti naman. So, sa isang araw ko nalalaban yung puti. Pag marami na siya. So, yeah. So, like, para sa Pilipinas lang, yung mga nanay nagmamadali pagkagising kasi nga masakit sa balat ang araw. Lalo pagka ikaw ay naglalabas sa ilog or naglalaba ka sa ilog at saka naglalaba ka sa ano tawag dito sa balon. Pag doon ka naglalaba, mainit kasi doon. So kailangan talaga na kailangan mo talagang maagang kumilos. Kung hindi, nako, magiging negra ka, magkakaroon pa ng sunburn, o diba? Sunburn na agad. Siyempre, yung mga nanay ayaw masunog sa araw, kaya maaga silang gumigising. Sinama ko na yung tuwalya ng tatay niya. Kasi, maluwag pa naman. Yung aking face towel, isasama ko na rin para hindi sayang yung space. Yan guys, so ganyan yung mga nanay, kailangan talaga na lahat ng oras ay mahalaga. So same thing sa Pilipinas yan. Pag sobrang init, pag sobrang init, diba?
kailangan maaga na lang uli guys. Malilate na tayo. Mamaya tayo magkwentuhan. Ayan guys, nakarating na ako ng bahay at tuyo na yung ating dinner kanina. Ayan, kukunin na natin siya. Kararating ko lang galing sa may pauwi kasing taga ron sa amin. Taga Laguna. Ngayon, nagpadala ako ng mga gamot ng bata. Sabi ko pa naman, iba-vlog ko yung pagbili ko ng gamot. Hala, nakalimutan ko na kasi nagmamadali ako. Kasi paalis na siya ngayon. Hindi ko na naalala i-vlog. Diyos ko po. Tapos ito yung sinalang ko na damit ni Little O. Tsaka yung mga tuwalya. Ayan. Diba? Na-dryer na din natin yan. Yan. Lagay ko kaya kayo dito. Yes guys, nakabalik na ako ng bahay. Galing sa trabaho. Nagbihis lang ako. And then, pinita ko na yung taga ron sa amin. Pinadala ko yung mga padala ko. Nagpadala lang ako ng gamot ng mga bata. Tsaka vitamin ng anak ko na antinata. Sila naman ang nagbili. So, siya, pinadalang ko. Kasi wala na daw siyang vitamin. Ayan. So, ito yung sinalang ko kanina bago ako pumasok ng trabaho. Yung huling sinalang ko, puro gamit initan ko. Tapos magtitiklop ako ngayon. Titiklop ako ng mga t-shirt. Hindi ko naman dinalabas. Yung problema lang dito sa washing machine, malalim. So, hindi ko abot yung kailaliman. Kaya may tuntungan ako. Kung baka mahulog pa ako dyan. Ayan. Super lamig. Nararating ko lang. And then, punta ako. Dumaan na rin ako ng Asian store. May binili ako. May binili lang akong sablet. And then ito ay labahin na jacket ito. Labahan natin. Tapos ito yung nilabahan ko kaninang maga. Ayan, akin na ha. Super lamig pa rin dito sa amin guys. Ang lamig, iba yung lamig. Tapos yung taga ron sa amin, taga Laguna siya, uuwi siya. Sana hindi masyadong mainit para sa kanila, gawa ng bata. First time pa naman niya iuwi yung anak niyang cute. Diba? Dahil tamad tayo magtiklop. So ngayon, dapat aagarin natin ang ating mga tiklopin.
Di bale, marami din naman ito nilaban ko. Hindi na din sayang ang sabon at saka ang tubig dahil ano siya, isang load. Isang labahan. Yan. Yep. So, ang pinadala ko lang ay cream. Para sa, hiyang kasi yung mga pamangkin ko sa cream dito, yung mga, sa mga rashes nila. Tapos yung kapatid kong bunso, yung anak niya, ayan yung sa gamot dito. So, pinadalan ko ng mga paracetamol. Hindi na nga sana ako magpapadala kasi nahiya ako. Sabi ko naman, let me know kung okay lang. Tapos sabi ko kanina, i-video ko. Diyos ko, alam nyo guys, naalala ko tapos na ako mamili. Oo. Nakapamili na ako. Sabi ko, ha? Tapos na ako mamili nung naalala ko siya. Super lamig. So, Wednesday ngayon, kaya dito ako sa bahay. Walang pasok ng panggabi. Pero may pasok ko kanina. Yes. Tapos, feeling ko kagabi, nung natulog ako, pagkagising ko, feeling ko, alam nyo guys, nakanganga ako sa sobrang pagod. Kasi nga, diba, hindi ako masyadong nakatulog nung Tuesday ng maga. Galing sa panggabi panggabi na, nung Monday, panggabi ako. Tapos, umuwi ako, tumulog. Tapos, pagkatapos matulog, gumising ako. Hindi, dapat matutulog, pero hindi natulog. Hindi ako makatulog. Oo, hindi. Kasi meron kaming code sa unit namin ay it was very bad code. And nandun ako no. I know, kaya hindi ako makatulog. So anyway, nagluto na lang ako ng pampatlock namin sa Lunar New Year. Nagpatlock kami. So, nagluto na lang ako. Tsaka dinala ko yung ginawa kong taro cake na dim sum. Yes, dinala ko. Tapos, bumili na lang ako ng chow mein. Masarap naman yung binibilang kong chow mein. Favorite ko yun. Tapos, after nun, bumili din ako ng duck, roasted duck. Oo, bumili ako. May binibili na ako dito, masarap yun eh. And then, pumasok ako kahapon ng pang alas 3. And then, after nun, after kong pumasok ako ng alas 3. And then, umuwi ako ng 11 kagabi. 11:30 na ako umalis sa trabaho. Kasi marami akong ginawang paperwork. And then, after nun, pagsising ko ng bahay is 12:30, mag-12:30 na yata. Nag-shower lang ako. Tapos paggising ko kanina ng alas 7, feeling ko, kasi may pasok ako ng pang-umaga ng 9, ay maaga akong gumising dahil nagsalang ako ng mga damit. Nakita nyo naman kanina yon, nagsalang ako. Feeling ko natulog ako, nakanganga ako. Sa sobrang sigurong pagod ko, itatanong ko nga kay Kano kung nag-snore ako. Minsan kasi pag sa sobrang pagod, nag-snore ako talaga. Tatanungin ko siya kung kung naamoy ko na amoy. Siyempre, hindi ako mabaho dahil nag-shower nga ako kagabi. Bago matulog. Tatanungin ko kung nag-snore ako. Kasi sobrang pagod ko. Minsan ganun ako eh. Grabe yung hago. Grabe yung snore ko. So, itatanong ko sa kanya kung ako ay parang dinosaur matulog. Yes. Alam niyo naman, pag sobrang pagod, hindi mo na namamalayan, di ba? Yep, yun lang ang pinadala ko, mga gamot. At saka, yung IC pack ba yun? Tawag doon pag may lagnat ang bata, ilalagay mo sa noo. Kasi yung, at least pag mayroong ganon, may pang, saka yung sa sore throat. Chewable yung pinadala ko para magaan. Total, pwede na naman
Pwede na naman yung pamangkin ko ng ano, yung bunso lang ang ano, ang binigyan ko ng, pinadalhan ko ng uuwi ng Pilipinas. Nakalimutan ko talaga kakainis. Sabi ko, i-video ko yung pagbili ko ng mga gamot na wala sa isip ko. Pagpasok ko ng Walmart. Sa Walmart kasi ako bumibili na, hindi na sa Costco. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Costco, bulky-bulky. Minsan yung mga gamot na pinapadala ko katulad ng mga ibuprofen, meron pa, inaabot ng expired. Yung Tylenol na bigay ko, padala ko, meron pa doon sa amin. Matiklop ko lang naman to, hihiga na ako at ako pagod. Gusto ko lang talagang ano, walang labahin. Gusto ko lang matiklop to. Kasi nilabang ko na nga eh. Pero minsan dati, tinatambak ko dyan. Hindi ko siya nilalaban. Hindi ko siya inaano. Hindi ko siya tinitiklop agad. Eh, may weekend on ko this weekend. Kaya, kailangan magawa ko na yung mga gagawin ko para pag weekend hindi ako masyadong marami. Wala akong masyadong gawain. At may binili ako guys. Nako, nakakapagluto ako. Bibili ako ng ano, ng nakaka-excite para naman pwede akong kumain ng rice. Bibili na lang ako ng plain broccoli, cauliflower. Bibili ako ng cauliflower na ano, na plain para ano, para siya makain ko. Hindi ko sasabihin ko ano yung binili ko. Surprise. My God. Popular siya sa Batangas tsaka sa Laguna. Yes. Hintayin nyo. Lulutuin ko siya sa palayok. Hulaan nyo kung ano. Lulutuin ko siya sa palayok kung kasya sa palayok. Kung hindi, doon ko lulutuin sa kasayon. Actually, niluluto ko lang siya once a year. Oo, kasi ang huling luto ko sa kanya last year. So, mga friends, swerte na mabibigyan. Dahil hindi ko naman pwedeng kainin lahat yun. Kaya lang, hindi ako pwedeng magluto ng konti lang. Dahil sayang ang panahon at oras. O, diba? Diba may kalitanggal? Sayang yung panahon at oras na igugugol natin sa pagluluto to. So, tatagdagan na natin. Para, minsan-minsan lang naman tayo magluto niyan. So, why not? And then, sa totoo lang guys, yung isang ka-manager natin sa Arizona, hindi ko pa napapadala yung gift niya. Dahil, every time na plano kong padalhin, tinatawagan naman ako sa trabaho. Oo, so talaga hindi pa ako nakaka-time. Pero meron na akong gift sa kanya, hindi ko naman pwedeng ipakita sa inyo dahil pag pinakita ko, syempre, hindi na suspend. Nauna pa kayo nakakita kaysa doon sa bibigyan ko. So, pasensya ka na inin kung hindi ko pa napapadala yung gift ko sa'yo. Kung alam mo kung sino ka mag-comment ka, yung taga-Arizona, hindi ko sasabihin din ang pangalan. Oo, kasi alam mo sa totoo lang, nung minsan na one time nagkausap kami, papadala ko na sana. Sabi ko, bukas wala akong pasok. Kaya lang, tinawagan naman ako sa trabaho. So, hindi ko na naman nagawa. Hanggang sa paglinggo naman sarado. Pag Sabado naman, minsan nagpipick up ako ng Sabado. Kaya, kailangan kong bigyan siya ng panahon. We'll see kung magagawa natin yan before end of the year. End of this month. Diba? Diyos ko po. Oo. Excited din akong ipadala sa kanya. Pero parang gusto ko siyang padalhan din ito ng yung lulutuin ko. Para makatikim siya. Baka naman hindi siya kumakain nun. Ibablog ko muna. Tapos tatanungin ko siya kung kumakain siya nun. Sinabi niya. Kasi okay lang yung okay lang siyang i-stack. Parang pwede siyang pang preservative na pagkain. Pang matagalan.
Basta aayusin lang ang luto. Pero sana pagkakasya sa palayo ko, para sa palayo ko lulutuin. Popular siya sa ano, sa Batangas at saka sa Laguna. Tapos na magtiklop ng mga megas, ng mga panse. Ay, naku guys. Wala akong bra, kaya nakaganito ako. Kasi matutulog na nga sana ako. Yes guys, tapos na ako magtiklop and that's it sa aking labas serye. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye!